nagmamahal, ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga taong nalalayo, sa Kanya'y nawawali. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Pagkakawain ka ni Jesus, lumapit at manalangin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, mga tunay buhay nasa kanan, walang imposible sa kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan, walang imposible sa Diyos. Pagkawain ka ni Jesus, lumapit at manalangin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, mga tunay buhay nasa kanan, walang imposible sa Diyos. Pagkakawain ka ni Jesus, lumapit at manalangin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, mga tunay buhay nasa kanan, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible,
Kanya'y mananalig sa Diyos. Good morning everyone! Praise the Lord! Isang mapagpala at maulang araw po ng Huwebes sa lahat ng ating mga kapatid. Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo, muli naririto ang ating programang Sa Diyos Walang Imposible. Nais mo ba na ikaw ay pagpala? Ay, napakalamig ng panahon ngayon dahil umuulan-ulan sa araw na ito, mga kapatid. Napakasarap na manatili sa banig. Ano po? Parang ayaw nyo nang bumangon. Ang tunay na kasiyahan, pag-ibig ng Diyos ay Kaya habang kayo po ay nakahilata sa inyong mga kama, buksan na po ninyo ang inyong mga cellphone at makinig at manood po ng programang Sa Diyos Walang Imposible. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos Ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, na sa inyo po ay nag-aanyayang muli ako'y samahan po ninyo sa loob po ng isang oras ng pangangaral at pamamahayag po ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa umagang ito, mga kapatid, ang ating pong magiging topic is all about the gospel of Christ, na mayroon pong hashtag ang maganda at mabuting balita. nais mo ba ng buhay na mapayapa? So isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid, lalong-lalo na po yung pong ating mga kapatid na nasa Canada. Isang mapagpalang gabi po kay Brother Israel Quinto at sa kanyang may bahay na si Sister Marilo Quinto, at sa inyo pong anak, kasama na rin po ang inyong buong sambahayan kay Chelsea. Ano po, praise God, purihin ng Diyos na buhay. Kung sa Kanya'y magtitiwala, sa Diyos walang imposible. At mula naman po sa San Nicolas, Bacoor, Cavite, na sa atin po ay bumabati ng isang maulang Thursday morning po sa lahat. Sabi po niya, God is good all the time. Mula po yan kay Sister Jocelyn Kalinawan Primero. At ganun din po sa iyo, Sister Lynn, at sa iyong anak na si Andre. At batiin na rin natin ang ating kapatid mula po dito sa Las Piñas, si Architect Leo Rosas. At ganun din po sa inyong may bahay na si Sister Nene Rosas, at kay Hansel at kay John Lee. Kung sa Kanya talalapit, sa Diyos walang imposible. Praise the Lord! Hallelujah! Good morning po kay Brother Bob na ngayon po ay nasa National Kidney NKTI sa Quezon City po. Isang mapagpalang umaga po dyan sa iyo, Brother Bob, at gayon din po sa iyong may bahay na Sister Becky Atendido. Naway samahan ka ng Diyos sa iyong pong pagpasok dyan po sa ospital ng National Kidney. Ha? Praise God, dalangin namin palagi ang iyong patuloy na kalusugan at kalakasan at ang magagandang resulta ng iyong mga love works. Sa karamdaman, pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Nais mo ba? From Ligas, Bacoor, Cavite, good morning to all. God is good, God is good, God is good. Yan po ang sabi ni Brother Lloyd Nebres. Praise God. Purihin ng Diyos. Gayon din po sa iyo, Brother Lloyd. Isang mapagpalang umaga at sa iyong may bahay na Sister Aida Nebres. At ganon din po sa iyong mga anak na sina Loida, Adrian at L.A. Sama na rin natin ang inyong mga apo na sina EJ at Leiza. Titiwala sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya talalapit. Praise God! Mula po sa Los Angeles, USA. Praise the Lord. Good evening dyan, Brother Ronnie Atendido, na ngayon ay nakatutok at nanonood po sa ating programa. Salamat po sa inyong pagsama. Pagpalain po ng Diyos ang inyo pong buong sambahayan, ng iyong asawa at ang iyong mga anak. At nawa ay ingatan kayo ng Panginoon dyan po sa Los Angeles. Isa sa
ang pinakamaraming kaso ng COVID, pero tayong mga anak ng Diyos ay hindi kailangan mangamba sapagkat tayo po ay laging nasa ilalim ng kalinga at proteksyon ng ating Panginoon. Amen po ba, Brother Ronnie? Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible. Praise God, mula sa San Pedro. Okay, magkahiwalay kayo ng lugar ngayon, no? Praise God, Sister Becky ay nasa kanyang tahanan, hindi kasama si Brother Bob sa ospital, sapagkat ang kasama ni Brother Bob ay si Brother Wawi, ang kanilang anak. Good morning po, Sister Becky. Praise God, at good morning din po kay Brother Max Arsadon Tapulaw at sa iyo pong mga kasama dyan sa inyong tahanan, Brother Max, ha? Praise God, ang iyo pong mga anak na sina Diana Lee, sina Donna, sina Russell at Daryl at sa iyong mga apo. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible. Amen. Sa Amen. Walang imposible kay Lord, di ba? Sister Ningning Moreno Ragasa na ngayon po ay nakatutok na. Praise God. Good morning. At sa iyong asawa na si Brother Francis Ragasa at sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan, kina Goten Goku at Gohan at ganoon na rin po kay Prijan. Praise God. Hallelujah. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Praise the Lord. Shout out pa mula sa NKTI Quezon City kay Mama Chi, si Brother Bob Yuso natin dito. Shout out daw po kay Mama Chi. Sama na rin natin si Mami Lou. Praise God, Mami Lou Tan. Purihin ang ating Panginoon Diyos, ha? Praise God. At isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Carmen Somido at kay Brother Nick Somido ng Soldier Sears, Bacoor, Cavite. Alright mga kapatid. Praise God. Ihanda na po natin ang ating mga sarili sa ating pong panalangin. Ngayong umagang ito, anyanyahan po natin muli ang banal na Espiritu ng Diyos na tayo'y pangunahan at nawa ay patuloy po nating madama ang kanyang banal na presensya sa ating kalagitnaan. Praise the Lord. Hallelujah. Tandaan po natin ang kanyang banal na Espiritu ang patuloy na maghahari sa ating buhay. Hallelujah. Praise God. Banal namin Diyos na makapangyarihan sa lahat ngayong umaga. Muli o Diyos, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito sapagkat kami ay iyong biniyayaan ng isang bagong umaga, Panginoon Diyos. Muli nadugtungan ang aming buhay sa araw na ito, naimulat ang aming mga mata upang muli masilayan po namin ang kagandahan ng umagang ito. Sa gayon kami ay patuloy na sa iyo ay makapaglingkod sa pamamagitan po ng aming pong sama-samang pag-aaral at pagsasaliksik ng iyong mga salita. Mga salita o Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasang espiritual, ng paglago at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya upang sa gayon o Diyos ay mas lalo ka pa naming makilala sa isang malalim at biblikal na pamamaraan. Una sa lahat, O Diyos, kami lalapit sa iyo na nagpapakumbaba o humihingi po kami ng tawad sa lahat ng mga nagawa naming kasalanan.
upang sa gayon bawat isa sa amin ay maging karapat-dapat sa paglilingkod na ito. At sa gayon ay walang anumang maging hadlang at balakid sa aming pagdulog at paglapit sa iyong banal na trono, O God. Kaya naman, Ama, ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan upang kami pangunahan. Turuan kami, gabayan sa katotohanan ng iyong mga salita. At aming hiling at diling, O Diyos, na mas marami pang maabot ng programang ito, ng iyong mga salita, lalo na ngayong panahong ito, Panginoon, na kung saan ay nalalapit na ang iyong pagparito. Nararapat lamang, O Diyos, na amin pong palaganapin ang mabuting balita ng kaligtasan. Salamat po, O Diyos, kami nananalig at sumasampalataya na ang iyong mga salita ay buhay at makapangyarihan. At patuloy, O Diyos, na nagtataglay ng mga tanda, himala at kababalagan. Kaya naman sa mga oras na ito, Ama, aming hinihiling at idinadalangin, O Diyos, na maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong salita sa aming buhay. O God, pangunahan po ninyo ang bawat bahagi, pagpalain po ninyo, O Diyos, ang kabuuan ng programang ito. Naway maraming mabuksan, maraming makakilala sa iyo, marami, Panginoon, ang mabuksan ang kanilang buhay upang tanggapin kanila bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng kanilang buhay. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Okay, good morning kay Sister Lily Pangilinan at ganoon na rin po sa iyong asawa na si Brother Albic Pangilinan. Praise God. At ganoon din po mula po sa Dasmariñas, Cavite. Batiin po natin ang isang mapagpala at maulang araw ng Huwebes ang ating kapatid na si Ate Eloy Labis Mikiyabas. At ganoon na rin po sa iyong asawa, Ate Eloy, kay Brother Louis. Praise God, Luisito Mikiyabas. At isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Alice Dacer Durano ng CAA o ng Naga Road, Las Piñas, St. Joseph, Casimiro. At ganun din po sa iyong asawa na si Brother Nap Durano. Praise God. At ganun din sa inyong anak na si David. At isang good morning din kay Nanay Estela Pugal ng Bikutan. Good morning, Nanay. At sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan, sa iyong mga apo at sa iyong mga anak. Purihin ang Diyos na buhay. Hallelujah! At isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Sharon Nicdao. Purihin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po, Sister Sharon, at sa iyong mga kasama dyan, sa inyong tahanan, sa iyong asawa at sa iyong mga anak. Praise God! Hallelujah! Praise the Lord! Naisip lang tapusin ang buhay na kay lupin sa kabutihan. So, handa po natin ang ating mga gamit, ang ating pong mga notebook, ang ating pong mga lapis at papel, ballpen, upang sa gayon ay maitala po natin, maisulat po natin ang anumang ating mapag-aaralan ngayong umagang ito, upang sa gayon ay patuloy po tayong magkaroon ng pagkakataon na ito po ay ating pong mapagbulay-bulayan kapag ito po ay ating pong isinusulat, itinetake note po natin, mga kapatid. At wag po ninyong kalimutang mag-anyaya po sa pamamagitan po ng pagpindot po ninyo ng share button sa inyong mga FB Live. Praise God, hallelujah, upang sa gayon ay marami po tayong maakay na mga kaluluwa sa ating Panginoon. Maraming maabot, mga mahal ninyo sa buhay, mga kaibigan ninyo, mga kamanggagawa ninyo, ay inyo pong bahagian. Magsimula na po tayong mag-host ng watch party. At pagkatapos po ninyong mag-host ng watch party, pwede po ninyong i-shout out ang inyong mga viewers sa inyong mga host watch party upang sa gayon ay atin po silang mapasalamatan at ma-acknowledge po natin ang kanilang presence sa ating pong pagtitipong ito. Sa BF Resort, batiin po natin si Becky Garcia
ng BF Resort Las Piñas. Ganun na rin po ang inyong pamangkin na sina Kim at Mary. Huwag po ninyong kalilimutan makipag-engage, mga kapatid. Ano po, sumagot po kayo upang sa gayon malaman ko nandiyan pa kayo, nakatutok pa kayo at nanonood at nakikinig pa kayo sa programang ito. Huwag po kayong maglilipat at huwag po kayong mag-i-scroll ng inyo pong mga FB habang kayo po yung nakikinig. Napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid. Ano po? Just lang ang ating forever. Sa buhay na ito ay walang forever. From Canada, batiin natin ang isang mapagpalang gabi ang ating kapatid na Star Chicken na Dia Zobrepenia. Isang mapagpalang gabi dyan sa inyong pamilya, kina Edson, kina Leia, sa iyong mga anak na sina Isabel, Nads at Jed dyan po sa bansang Canada. Hallelujah! Praise God! Purihin ng ating Panginoong Diyos na buhay. Amen! Hallelujah! So ang ating topic, mga kapatid, ang ating pong topic ngayong umagang ito, walang iba kundi ating pinamagatan, The Gospel of Christ. Hallelujah! Ano ho ba itong gospel na ito ng ating Panginoong Hesukristo? Ngayon medyo tayo po'y mag-iiba ng ating pong tema ngayon. Praise God! Sapagkat sa mga panahong ito, mga kapatid, ay halos lahat ng mga mangangaral po ngayon ay nakatuon sa tinatawag na pagpapalakas ng ating mga buhay espiritual, nangangaral tungkol sa mga pagpapala ng Diyos, nangangaral po tungkol sa mga tinatawag po nating mga pananampalataya. Yan po yung mga karamihan ngayon na ipinapangaral. Ano po? Naalala ko nung mga panahong 70s or 80s, mga kapatid, ano po, noong mga panahong yon ay laganap ang gospel po. Praise God, yung pong mabuting balita ng kaligtasan. Ito po ngayon ang hindi masyadong nabibigyang diin, mga kapatid, sa bawat churches ngayon. Praise God, sapagkat ngayon po mapapansin ninyo wala na pong mga tao o mga lingkod ng Panginoon ang naglulunsad ng crusade, yung pong krusada. Kami nung mga panahong yun nabubuhay pa ang lingkod ng Diyos na si Pastor Camilo Principe, halos hindi ho kami na nawawalan ng crusade buwan-buwan po, linggo-linggo, sa loob po ng isang buwan, kung saang-saang probinsya, kung saang-saang syudad, kung saang-saang mga barangay po kami, sa bawat plaza, sa bawat mga gymnasium, mga Colosseum, kami po ay nagkukrusade upang maghatid ng mabuting balita ng kaligtasan. Praise God! At yan po ngayon ang nararapat na palaganapin po natin sa panahong ito. Bakit po? Dahil malapit na pong dumating ang ating Panginoong Hesukristo. It is now time for us to share the gospel of Christ, to preach the good news. Praise God! Ano ho ba itong gospel of Christ? Ano ho ba itong ebanghelyong ito? Ano ho ba itong mabuting balita? Ang salitang ebanghelyo, mga kapatid, praise God, ay literal na nangangahulugang ito ay mabuting balita. Yan po ang ibig sabihin ng gospel. Sa Tagalog, ito ay mabuting balita. Ito ay binanggit sa banal na kasulatan ng 73 ulit. 93 times na binanggit ang salitang gospel o ang salitang mabuting balita. Praise God. Exclusively sa New Testament. Sa salitang Greek, ito ang salitang euangelion. Euangelion, kung saan nangangahulugan ito ng salitang Ingles na evangelist, evangel or evangelical. Yan po ang ibig sabihin po ng gospel. Ang ebanghelyo o ang magandang balita o mabuting balita ay
isang malawak na salita sa buong banal na kasulatan. Ang ebanghelyo ay mabuting balita dahil ito ay tungkol kay Kristo at ang paraan ng kaligtasan. Paraan po ng kaligtasan. Kaya tinawag itong the Gospel of Christ. Praise God, dahil ito'y tungkol sa Kanya at sa paraan na ginawa niya upang ang tao, ang sansinukob ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. At upang maunawaan po natin ang ebanghelyo, ang susi ay dapat na malaman po natin, no? Kung mayroong magandang balita, mga kapatid, praise God, ay kinakailangang magsimula muna tayo. Siyempre, pag mayroong mabuting balita, natural mayroong masamang balita. Kaya, simula muna tayo, umpisahan muna natin sa masamang balita. Ano ho ba itong masamang balita? Praise God. Ang batas sa lumang tipan ay ibinigay sa Israel nung panahon ni Moses. Ano po? Diyan po mababasa ninyo sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 5, talata po ay 1. Ganito ang sinabi. At tinawag ni Moses ang buong Israel. At sinabi sa kanila, dinggin mo, O Israel, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking sinalita sa inyong mga pakinig sa araw na ito, upang matutunan ninyo sila at ingatan at isagawa sila. Praise God. So nagbigay ng kautusan ng Diyos sa pamamagitan ni Moses sa bansang Israel. At ito ay upang kanilang matutunan, praise God, ingatan, at ito ay isagawa nila. So itong kautusan na ito ay maaring isipin natin bilang isang barometro o isang panukat. At ang kasalanan ay anumang bagay na hindi makaaabot sa pagiging perpekto alinsunod sa pamantayang ito, mga kapatid. So, ang matuwid na hinihiling ng batas ay napakahigpit na walang sino mang tao na posibleng sundin ito ng perpekto. Kaya, maaring ito ay isang masamang balita para sa mga tao dahil hindi nila magagawa at hindi nila maaring sundin ang mga kautusang ito na katulad ng mga nagagawa natin sa panahong ito na napakahirap pa rin sa bawat isa na sundin ang utos ng Diyos. Hallelujah! Sabi po rito, mga kapatid, no? Ito ay isang napakahigpit at walang sino mang tao na posibleng sundin ito ng perpekto sa sulat o sa espiritu man. Sa kabila ng ating mga kabutihan o kasamaan na may kaugnayan sa bawat isa, lahat tayo, we are on the same spiritual boat. Lahat tayo ay nagkakasala at ang parusa sa kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. Ibig sabihin, ang pagkahiwalay mula sa Diyos na siyang pinagmumulan ng buhay. Yan ay malinaw sa Romans 3:23. Ang sabi po roon, mga kapatid, no? For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mga kapatid, yan ang masamang balita na kapag hindi natin nasunod yung batas na iniuutos ni Moses sa kautusan, ay maaring humantong ito sa tiyak na kapahamakan at kamatayan. At iyan ang sinasabi ng Roma 3:23. Upang makapunta sa langit, ang tirahan ng Diyos at ang larangan ng buhay, ang kasalanan ay dapat alisin o bayaran. Itinatag ito ng batas, ang katotohanan, ang paglilinis mula sa kasalanan ay maaring mangyari lamang sa pamamagitan ng madugong pag-aalay ng isang inosenteng buhay. Dahil malinaw naman po sa aklat ng Hebreo 9, talatay 22, sabi po rito, at ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat na ang mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran.
For without the shedding of the blood, there is no remission for sin. Walang kapatawaran kung walang pagbububo ng dugo. Kaya nga sa lumang tipan, ang dugo ang naglilinis, ang nagtatakip sa kanilang mga kasalanan. Dugo ng kambing, dugo ng baka, dugo ng tupa, ng anumang hayop. Praise God. Hallelujah. Kaya ang ebanghelyo o ang mabuting balita, mga kapatid, ay nagsasangkot ng kamatayan ni Jesus sa krus bilang handog sa ating mga kasalanan upang matupad ang matuwid na hinihiling ng kautusan. Praise God! Dahil ito ang hinihingi ng kautusan. At upang matupad ito, upang maganap ito, mga kapatid, kinakailangan merong isang inosenteng tao na magbubuwis ng kanyang buhay, na magtitigis at magbubuhos at maglilinis ng ating mga kasalanan. Sino ho ba itong inosenteng taong ito? Yan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, ang kaisa-isa at bugtong na anak ng Diyos. Ang sabi po ng Roma 8, talata po ay 3 at 4, ganito po ang mababasa natin. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan, upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nagsisilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. At sa Hebreo 10, talatay 5 hanggang 10, ganito ang mababasa po natin. I-take note po ninyo ang bawat verses ng bawat chapter and verses ng Bible na sinasabi ko. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Ano po ang sabi rito? Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan, ay sinabi niya, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako'y pumarito sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Sa itaas ay sinabi, mga hain at mga handog at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig. At di mo rin kinalulugdan mga bagay na inihandog ayon sa kautusan. Saka sinabi niya, narito ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inaalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Sa kaloobang iyon tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan na minsan magpakailanman. Minsan lang inihandog ni Kristo ang kanyang katawan, at ito ay magpakailanman. Hindi na kailangang ulitin. Hindi katulad sa lumang tipan na sa bawat nagkakasala ang mga tao sa panahong iyon, taon-taon nag-aalay sila, naghahandog sila. Yun po yung masamang balita. Pero yung mabuting balita ngayon, inialay ni Jesus ang kanyang sariling buhay at ito ay magpakailanman. Minsan lang ito, isang beses lang. Sabi nga, sa ilalim ng batas, ang mga hain ng hayop ay iniaalok taon-taon bilang paalala ng kasalanan at simbolo ng darating na hain ni Kristo. Sabi ron sa talatang 3 at 4 ng Hebreo 10, Hebrews chapter 10 verse 3 and 4, ngunit sa mga haing yaong ginagawa ang pag-aalaala sa mga kasalanan taon-taon, sapagkat di maari na ang dugo ng mga baka at mga kambing ay makapag-aalis ng mga kasalanan. Ang linaw,
yung pong mga dugo ng baka, dugo ng kambing noong mga panahong iyon ay hindi po nakapag-aalis ng kasalanan. Praise God! Good morning kay Sister Lioby Palomares at ganoon din po sa inyong asawa na si Brother Rudy Palomares ng San Dionisio o ng San Antonio Valley 6, no? Praise God, ng Sukat Paranaque. At ganoon na rin po kay Sister Rose Tasipit. Good morning, Sister Rose. At sa iyong asawa na si Brother Romy Tasipit at ganoon na rin po sa iyong anak na si Ruru. Lapitan, tulong na inaasahan, di rin natagpuan. So maliwanag po mga kapatid ha. Ang sinabi rito, hindi makapag-aalis. Yan po yung masamang balita. Pero ang mabuting balita, mga kapatid, inihandog ni Kristo ang kanyang sarili sa Kalbaryo at ang simbolong iyon ay naging isang katotohanan para sa lahat ng mga sumasampalataya at naniniwala. Ang gawain ng pagtubos ay natapos na ngayon at iyan ay mabuting balita. Kapatid, 2,000 taon na ang nakararaan nang ipinako si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tinubos na niya ang bawat isa sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan. Basahin po natin sa Hebreo 10, talatang 11 hanggang 18, ganito ang mababasa po natin. Ano po ang wika dito? Ang katotohanan. Ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas na gayunding mga hain na hindi makaalis kailanpaman ng mga kasalanan. Hindi makaalis ha? Ngunit siya nang makapaghandog ng isa lamang hain, referring to our Lord Jesus Christ, patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Matapos siyang maghain, matapos siyang maghandog ng kabayaran ng ating mga kasalanan, nasa na siya? Mga kapatid, nakaupo na sa trono ng Diyos sa kanan ng Diyos. Tapos na. No? Buhat noon ay naghihintay hanggang sa kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Praise God! Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapagiging banal. At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin sapagkat sa pagkakasabi niya na ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso. Sa puso na natin ang kautusan ng Diyos. At isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. At ang kanilang mga kasalanan, pakinggan ninyo ang isang mabuti at maganda balita, the good news, the gospel. Anong sabi dito sa verse 17? At ang kanilang mga kasalanan at ang kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Your sins will I remember no more. Glory to God. At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala ng paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Praise God. Kaya nga ang ipinagtataka ko mga kapatid, sa tuwing dumarating ang mahal na araw, marami tayong kababayan ang nagpipinitensya. Marami ang nagpapapako, marami pinahihirapan, pinapalo ang kanilang mga sarili. Bakit? Dahil hindi nila alam ang mabuting balita. Na ang mabuting balita, ang gospel na nagsasaad ng ginawa ni Kristo, ng paraan ng kanyang pagliligtas, ay nagsasabi sa atin na tayong lahat sa panahong ito ay pinatawad na at tinubos na at pinalaya na sa kasalanan. Amen po ba? Hindi mo na kailangan panggayahin yung ginawa ni Kristo, tapos na.
Sabi po rito, kasama sa mabuting balita ang pagkabuhay na muli ni Jesus sa ikatlong araw. Siya ay ibinigay sa kamatayan para sa ating mga kasalanan at nabuhay na muli para sa ating katuwiran. Sabi ng Roma 4:25. Praise God. Hallelujah. Na ibinigay dahil sa ating kasuwayan at binuhay na maguli sa ikaaring ganap natin. So ang katotohanan na sinakop ni Jesus ang kasalanan at kamatayan, yung pong penalty ng kasalanan, ay mabuting balita. Kapatid, mabuting balita. Ang katotohanan na iniaalok niya upang ibahagi sa atin ang tagumpay na iyon ay ang pinakadakilang balita sa lahat. Anong sabi ng John 14 verse 19? Kaunti pang panahon, hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit inyong makikita ako sapagkat ako'y nabubuhay, ay mga bubuhay rin naman kayo. Yan ang isang dakilang balita. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Glory to God. Okay, bigyan daan muna natin ng pagbati sa mga kapatid natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Praise God. So, isang mapagpalang araw ng kaarawan sa inyo mga kapatid, kay Sister Remy Costales at ganoon na rin po kay Sister Marilyn Soribio at kay Kuri ba to? Kuri Pagtakhan. Pagbati ay galing po kay Nanay Lusing Pagtakhan at kay Nanay Sister Nene sa Panghila. Praise God, hallelujah. So mamaya po, handugan namin kayo ng awitin, yung pong mga birthday celebrant natin, ha? So maliwanag mga kapatid, ano po? Ha? Lahat tayo ay napatawad na sa lahat ng ating mga sala. Yan ang mabuting balita. Hindi mo na kailangan pang gawin pa yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tapos na yon. Kaya nga naupo na po siya sa kanan ng Diyos. Ano bang ginagawa natin? Inuulit pa natin? Wala na po tayong ibang gagawin kundi manalig at sumampalataya sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Ang mga elemento ng ebanghelyo ng mabuting balita ay malinaw na nakasaad sa aklat ng mga unang Korinto, Kapitulo 15, talata po'y 3 hanggang 6. Ano pong sabi rito? Sapagkat ibinibigay ko sa inyo una sa lahat, at akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa kasulatan. At siya'y napakita kay Cephas at sa labing dalawa. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon. Datapwat ang iba'y nangatulog na. So ito'y isang susi ng talata tungkol sa mabuting balita. Ang banal na kasulatan na siya ay inilibing na siya ay nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. At siya'y nagpakita pagkatapos na magpakita kay Cephas at sa 12, nagpakita sa napakaraming kakapatiran, 500 ng sabay na ang karamihan ay nabubuhay pa. Pansinin po natin una sa lahat na natanggap ni Pablo ang ebanghelyo at pagkatapos ay naipasa ito sa lahat sa isang banal na mensahe, hindi isang likha ng tao. Pangalawa, ang ebanghelyo ay pinakamahalaga. Ang mabuting balita, pinakamahalaga, pinakaimportante po ito. Praise God. Kahit saan man magpunta ang mga apostol, ipinangangaral nila ang pagpapako sa krus at muling pagkabuhay ni Kristo. Pangatlo, ang mensahe ng mabuting balita o ebanghelyo ay sinasamahan ng mga patunay, ng mga patotoo. Si Kristo'y namatay para sa ating mga kasalanan, pinatunayan niya nang siya'y ilibing, siya'y bumangon muli sa ikatlong araw, pinatunayan niya ng mga saksi, at pang-apat, lahat ng ito'y nagawa alinsunod sa mga banal na kasulatan. Ang tema ng buong Biblia ay ang kaligtasan ng sangkatauhan sa pamamagitan ni Kristo. Kapatid, kaya ang Bible po, ang Biblia po, praise God, ay isang ebanghelyo na nagsasaad ng maganda
at mabuting balita. Praise God. Kaya ho, nung dumating po yung panahon ng millennia, halos kakaunti na lang po yung mga nagkukrusade, naghahatid ng mabuting balita. Noon, iba't ibang mga foreigner na evangelist ang nagpupunta rito. Nakarating na rito si Jimmy Swaggart, si Kenneth Copeland, si Benny Hinn, praise God. Purihin ng Diyos, yung mga sikat na mga evangelist, si Billy Graham, yung kanyang anak. Praise God, hallelujah. At noon po kami nagkukrusade sa Luneta, sa Araneta, sa Ultra, diyan sa Pasig, lahat dito sa maging dito sa Pasay, Astrodome, praise God, lahat pong yan. Nagkukrusade kami, naghahatid, nagpapahayag ng Gospel of Christ, ng mabuting balita. Pero ngayon, halos wala na po tayong naririnig naghahayag ng mabuting balita. Karamihan sa mga preaching ngayon is all about faith, all about blessing, prosperity, all about yung pong mga tinatawag na Christian way of life, no? Nawawala na tayo nawawala na yung atensyon natin, yung pansin po natin sa mga unsaved. Nakasentro na tayo ngayon sa mga believer, hindi na sa mga unbeliever. Kaya ang layunin po ng programang ito, mga kapatid, kaya ko po kayo laging hinahamon na mag-share ng program na ito, mag-host ng watch party upang maipahatid natin sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan, ang mabuting balita ni Kristo. Praise God. Anong sabi po ni Pablo sa Roma 1:16? Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, ang mabuting balita, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din naman sa Griego. So ito pong ebanghelyo, ito pong mabuting balita ay isang matapang na mensahe. At hindi dapat na ikahiya na ipahayag ito. Ito ay isang makapangyarihang mensahe sapagkat ito'y mabuting balita ng Diyos. Ito ay isang pagliligtas na mensahe, ang tanging bagay na maaring tunay na magreforma sa puso ng tao. Tandaan po ninyo, mga kapatid, ang gospel po ang nagreforma ng buhay natin. Ang gospel po ang nagtuwid ng ating buhay, ang mabuting balita ng kaligtasan. Bunga tayo ng mabuting balita. Ito ay isang pandaigdigang mensahe. Ano sabi dito? Para sa mga Hudyo at mga Hentil. At ang ebanghelyo'y tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y regalo ng Diyos. Alam niyo ba yon? Hindi tayo ang gumagawa ng ating kaligtasan. Regalo ito ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Malinaw yan sa Efeso 2, talatay 8 hanggang 9. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa inyong sarili. Hallelujah! Glory to God! Good morning din po kay Jule Yet. Praise God. Hallelujah. Taga saan po sila, kapatid? Praise God. Paki-note lang po kung taga saan po kayo upang sa gayon ay malaman po namin kung saan po kayo nagmumula na nanonood po, no? Kay kapatid na Juliet at sa iyo pong mga kasama sa inyong tahanan, ha? Jesus sa kasalanan. So, sabi po rito, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa.
Alam nyo kung ang pamantayan ng Diyos ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa, luging-lugi tayo sa mayayaman. Ang langit ay mapupuno ng mayayamang tao. Bakit po? Abay sila'y nakapagbibigay ng tulong sa mga orphans, sa mga ampunan, nakakapagpatayo sila ng church, nakapagbibigay sila ng maraming tulong sa mga nangangailangan. Kaya nga, kung ang pagbabasihan ng kaligtasan ay gawa, luging-lugi yung mga mahihirap. Ha? Pero salamat sa Diyos, kapatid. Hindi mabuting gawa ang maghahatid sa atin sa kaligtasan, kundi ito ay regalo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Praise God. Juliet Pilar po, sa Pilar po, taga Pilar po. Praise God, hallelujah. Purihin ng Diyos. Las Piñas. Amen, amen. So maliwanag po, ang Ebanghelyo ay mabuting balita na ang Diyos ay nagmamahal ng sapat sa mundo upang ibigay ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Napakalinaw niyan sa John 3:16. Kaya sinabing ito ay mabuting balita dahil ang Diyos ay nagmahal sa atin. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. Hallelujah. Ano pa? Ang Ebanghelyo ay mabuting balita sapagkat ang kaligtasan at buhay na walang hanggan at tahanan sa langit ay ginarantihan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. John 14 verse 1 to 4. Anong sabi rito? Huwag maglumihanan ng inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin, sa bahay ng aking amay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinasabi ko sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. At kung saan ako paroroon ay nalalaman ninyo ang daan. So pagbibigay garantiya, kapatid, kaya tinawag itong mabuting balita, pagbibigay garantiya ng ating kaligtasan at buhay na walang hanggan at tahanang ipamamana sa atin doon sa langit. Praise God. Binigyan niya tayo ng bagong pagsilang sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo mula sa mga patay. Sa isang mana na hindi kailanman maaring mapahamak, masira o mawala, ang manang ito ay itinatago sa langit para sa atin. 1 Peter chapter 1 verse 3 and 4, anong sabi dito? Kapatid, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo sa mga patay. Ipinanganak na muli tayo. Ito po yung salitang born again. Ito na naman po tayo sa salitang born again. Dahil marami sa atin nag-iisip na ang born again ay isang relihiyon, isang sekta, isang denominasyon. Hindi po ito sekta, hindi po ito relihiyon. Ang born again ay isang utos ng Diyos na isang paraan upang ang tao ay makapasok sa kaharian ng langit. Basahin ninyo yung John chapter 3 verse 3. Nagtanong ang isang guro sa ating Panginoon. Sabi niya, paano bang ako'y makapapasok sa kaharian ng langit? Anong sagot sa kanya ni Jesus? Maliban na ikaw ay ipanganak na muli ay hindi ka makapapasok sa kaharian ng langit. Anong sagot niya? Papaanong ako'y panganganak muli? Paano? Babalik ba ako sa tiyan ng nanay ko para ilabas uli? Anong sagot ni Jesus kay Nicodemo? Nicodemo, guro ka pa naman at di mo alam ang bagay na ito. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Ngunit ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. So ang tinutukoy na born again experience dito, kapatid, ay spiritual birth.
Kailangang buhayin uli ang buhay spiritual mo. Bakit? Kasi wala ka ng ganang mag-pray, wala ka ng ganang magsimba, hindi ka na nagbabasa ng Bible, hindi ka na nag-share ng Word of God. Bakit? Hindi mo na magawang magpatawad, lagi kang may sama ng loob, lagi kang may galit, lagi kang may puot. Bakit? Kasi wala yung buhay spiritual, patay. Kailangang buhayin muli at mabubuhay lang yan sa pamamagitan ng born again experience. Amen po ba? Walang nagsasabi sa iyo, anak. Walang conviction. Mabuti pa ang safeguard, may konsensya. Mabuti pa yung joy na sabon, may konsensya. Pero ang taong walang pagkakilala kay Jesus, yung hindi pa ipinanganganak na muli, walang konsensya. Paano magkakaroon ng konsensya? Kailangan ikaw ay ipanganak na muli tulad ng binabanggit dito sa ating binasa. Unang Pedro 3:4, ipanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli na Jesucristo sa mga patay, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa iyo, kapatid. Kaya huwag niyong sasabihin kapag kayo na born again ay bago na ang relihiyon ninyo. Hindi po. Ang binago sa inyo, yung espiritu, binuhay na muli. Kaya ngayon meron ka ng desire na lumapit sa Diyos, may desire ka ng mag-pray, meron ka ng conviction na magpatawad, hindi ka na magagalitin, hindi ka na nagmumura, nagbago ka na. Amen. Hallelujah. Pastor, paano po ang patunay? Ano ang ebidensya na ang Espiritu ng Diyos ay nabuhay na maguli sa akin, na ako'y binuhay na maguli sa pamamagitan ng buhay espiritual, na ako ay ipinanganak na muli? Ano ang patunay na ako'y pinaghaharian ng Espiritu ng Diyos? Ano pong patunay? Pakinggan po ninyo mga kapatid. Paano nyo nalalaman na ang isang bagyo ay dumarating sa ating bansa? Tulad ng Yolanda, tulad ng Rolly, tulad ng Ulysses. Paano nyo nalamang dumaan? Nakita nyo ba si Rolly? Nakita nyo ba si Ulysses? Nakita nyo ba si Yolanda? Hindi, di ba? Bakit? Hangin yun eh. Hindi nyo makikita yon. Pero paano nyo nalaman? May ebidensya. Nag-iwan ng ebidensya. Tama? Nasira ang mga bahay, bumagsak ang mga puno. Makikita nyo napakaraming ebidensya na yan siya'y dumaan. Ganon din ang ebidensyang ipakikita ng Espiritu ng Diyos sa atin. May ebidensya na ikay pinaghaharian ng Espiritu kapag ka ikaw mula sa araw na ito natuto ka ng manalangin. May ebidensya na nasa iyo ang Espiritu. Natuto ka ng magpatawad. May ebidensya na nasa iyo ang Espiritu. Natuto ka ng magmahal ng iyong kapwa. Natuto ka ng magsimba, natuto ka ng magbasa ng Bible, natuto ka ng lumakad sa katuwiran at sa kabanalan. Ayun ang ebidensya na nasa iyo at ikaw ay ipinanganak na muli. Yan ang ebidensya, kapatid. Glory to God. Tama po ba? Ano po? Tama po ba o may tama kayo? Alin sa dalawa, kapatid? Amen? Kasi ito pong ebanghelyo, ito'y tinawag na mabuting balita kapag naiintindihan natin na hindi atin at hindi natin talaga makakamit ang ating kaligtasan sa ating sarili. Ang gawain ng pagtubos at pagbibigay katuwiran ay kumpleto at natapos na sa krus. Para ano't sinabi ni Jesus sa John chapter 19 verse 30, it is finished. Tapos na, naganap na, binayaran na ni Jesus ang ating mga kasalanan. Sabi ng 1 John chapter 2 verse 2, at siya, referring to our Lord Jesus Christ, ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanlibutan din naman.
Hindi lamang kasalanan mo. Lahat ng kasalanan ng tao, binayaran na. Fully paid. Hindi ho partial. Fully paid, kapatid. Fully paid. Bayad ka na. Amen? Hallelujah. Ito ay tinawag na mabuting balita dahil tayo na dating kaaway ng Diyos, kalaban ng Diyos, ay nakipagkasundo sa dugo ni Kristo at pinagtibay sa pamilya ng Diyos. Hallelujah! Romans chapter 5 verse 10, sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa, ngayon, na nagkakasundo na ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. Now we belong to the family of God. Nakipagkasundo na. Ipinagkasundo na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ano yung dati nating kalalagayan? Dati tayo'y kaaway ng Diyos. So nakita niyo kung anong dakilang pag-ibig ang ibinigay sa atin ng Ama, na tayo'y tinawag na mga anak ng Diyos? Ha? Yun tayo, mga kapatid. 1 John chapter 3 verse 1. Sabi rito, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo mga tawag na mga anak ng Diyos, at tayo gayon na nga. Dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Glory to God. Amen. Praise God. So ito'y isang mabuting balita na wala na tayo sa ilalim ng condemnation. Hindi na tayo hahatulan. Gaya ng sinasabi ng Roma 8:1. Ngayon wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Kaya nga mga kapatid, pakinggan po ninyo ito. Ang pagtanggi sa mabuting balita ay pagyakap sa masamang balita. Ang pagkondena sa harap ng Diyos ay bunga ng kawalan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Ang tanging pagkakaloob ng Diyos para sa kaligtasan, sapagkat hindi isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, ngunit upang iligtas ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ang sino mang naniniwala sa kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang sino mang hindi naniniwala ay hinahatulan na sapagkat hindi siya naniniwala sa pangalan ng nag-iisang anak ng Diyos. Nagbigay ang Diyos ng isang mabuting balita sa mundong puno ng kapahamakan. At yan ay walang iba kung hindi ang Gospel of Christ, ang Ebanghelyo ni Hesukristo. Kapatid, ngayong umagang ito, baka hindi mo pa nararanasan ang mabuting balita sa iyong buhay. Baka hanggang ngayon ay hindi ka pa nakararanas ng kapanganakang espiritual. Uulitin ko kapatid, hindi ko mo ikaw ay maboborn again ay mapapalitan ng iyong relihiyon. Ang papalitan natin ay ang iyong relasyon sa Diyos. Itutuwid, itatama natin ang iyong relasyon. Kailangan mong mapabilang sa pamilya ng Diyos. Kapatid, inuulit-ulit ko, ang paniniwala ko, ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Ngunit hindi lahat ng nilikha ng Diyos ay anak niya. Hindi lahat. Yes, we are all created according to His own image. But we are not, hindi lahat, no, ay anak ng Diyos. Hindi lahat. Kapatid. Sabi ng John 1:12, ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap at sumampalataya
ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos, ang mapabilang sa pamilya ng Diyos, ay isang karapatang ibinibigay sa lahat ng tumanggap sa ginawa ni Kristo. Yung mabuting balita. Kapatid, panahon na para tanggapin mo si Kristo. Malapit na siya bumalik. Ginagarantihan niya ang ating kaligtasan sa mga oras na ito, kapatid. Kaya ikaw ay aanyayahan ko sa mga sandaling ito. Hindi ko po matatapos ito. Mahaba po itong gospel na ito. Itutuloy po natin ito bukas, mga kapatid, yung gospel. Ano po? Praise God. Marami pa tayong dapat pag-usapan tungkol sa mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya ang continuation po, bukas po, kapatid. So ngayong umaga, puputulin muna natin dahil tayo po ay kinapos ng oras. Gusto kong anyayahan lahat ng mga baguhan. Praise God. Ngayong umagang ito, kapatid, para ikaw ay makalagpas sa anumang mga pinagdadaanan mo sa buhay mo. Para ikaw ay maitawid ng Diyos sa iyong mga pinagdadaan ng hirap at pagdurusa. Kapatid, kailangan mo ng katuwang. Nag-aanyaya si Kristo sa iyo, na nagsasabi sa iyo, hali kayo, kayong mga nabibigatan, mga napapagal ng lubha, nabibigatang lubha, at kayo ay aking pagpapahingahin. Sabi po ng unang Pedro, Kapitulo 5, ang sabi po doon, ipagmalasakit ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, at siya ang Diyos na sa inyo ay magmamalasakit. Kaya ngayong umagang ito, kapatid, ano man yung iyong pinagdadaanan sa buhay, pagkatiwala mo sa Kanya. Isuko mo ang iyong buhay. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng iyong buhay. Samahan kita, Panginoon, sa panalangin ng isang taong nag-aalay at nagsusuko ng kanyang buhay ngayong umagang ito, kapatid. Sumunod ka lang sa isang simpleng panalangin. Isang panalangin ng isang taong nag-aalay at nagsusuko ng kanyang buhay sa Panginoon. Kapatid, napakadali lang nito. Ulitin mo lang yung panalangin gagawin ko, banggitin mo sa iyong puso, at isentro mo ang iyong buhay sa ating Panginoon. Parang ikaw ang nakikipag-usap sa Kanya. Ngayong umaga, taas mo dalawang kamay mo, pumikit ka, kapatid, at isipin mo lamang na ikaw ay nakikipag-usap sa Diyos. At banggitin mo ang mga salitang ito sa iyong panalangin. Sabihin mo, Panginoong Diyos, ako'y lumalapit sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin po ninyo ako sa lahat kong pagkakasala. Linisin po ninyo ako sa lahat kong karumihan. At mula sa araw na ito, isinusuko ko po sa iyo ang aking buong buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Mula sa mga oras na ito, Ama, binubuksan ko ang aking puso upang anyayahan ang iyong banal na Espiritu na pumasok at maghari sa trono ng aking puso. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran, sa kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Hallelujah. Hallelujah. Ako na lang pong mananalangin para po sa inyo. Ama, narinig po ninyo at nakita po ninyo ang mga kapatid ko na nag-alay at nagsuko ng kanilang buhay. Sila na nakataas ang kamay ngayon, Panginoon Diyos. Idinadalangin ko na isulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay ngayong sila'y kabilang na sa iyong pamilya, Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, nananalig ako at sumasampalataya na anuman ang kanilang mga pagnanasa sa kanilang buhay, ay iyo po itong katatagpuin sapagkat sila ngayon ay may karapatan ng tumawag sa iyo ng Ama.
dahil sila'y itinuring mo ng anak ngayong umagang ito. Tinanggap nila ang mabuting balita. Kaya naman sa mga oras na ito nananalig kami at sumasampalataya na ang mga kapatid naming ito ay pagpapalain ninyo sa kanilang buhay. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And amen. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Diyos sa inyong mga kapatid na nagsitanggap ngayong umagang ito. At ngayon po naman ay isasama po natin sa mga panalangin po ang ating mga kapatid na mayroon pong mga kanya-kanyang kahilingan sa umagang ito. Praise God. Pero bago po yan, tulad po ng aking naipangako, handugan po muna natin ang awitin ng ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Isang mapagpala at maligayang kaarawan kay Sister Marilyn Soribio at kay Sister Remy Mendoza at kay Ruri Pagtakhan. Hallelujah! Happy birthday! Happy birthday, Sister Marlene! Beke naman! Beke naman! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burn tonight. Isang maulang birthday! To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen! Yan po ang ating kapatid na nagdiriwang ng kanyang kaarawan, ang may-ari po ng Bimbis Lutong Bahay. Praise God! Hallelujah! Purihin ang Diyos, Sister Marlene Soribio. At ngayon po naman mga kapatid ay dadako po tayo sa ating pong mga kahilingan. Baka po kayo may mga kahilingan pa mga kapatid, ipadala po lamang ninyo through messenger mga kapatid, yung pong mga kahilingan po ninyo. So ngayon po ilalapit po tayo at idudulog natin sa Panginoon ang lahat ng inyong mga kahilingan. Sama po natin sa panalangin ang ating mga kapatid na sina Rupino at Rogelio Costales. Praise God. Ganon din po ang si Rowena. Praise God. Red Connor at Morgan Merriman. Sama rin natin si Mary Joy Mendoza at Kit Mendoza. Praise God. At ganon na rin po si Sheila May Arisa. Hallelujah. Annabel, Rachel, Amanda, Angela, Rodel, at Ariang Costales. Sama rin natin sa panalangin si Sister Marilyn Estonac Composter. At itong mga kapatid natin na mayroong mga suliranin tungkol sa kanilang mga kalusugan tulad po ng cancer, sakit sa puso, diabetes, kidney problem, nerves problem. Praise God. Sama natin sa panalangin si Romerico Dumlao, Diosdado Gutera, Silda Rosales, Romelito Valdez, at si Mami Chuchi Yuson, Lourdes Tan, Bimbi Sorimbio, Andrea Aranda, Flor de Lisa, and Reynaldo Lopez, Guadalupe Labis, Kahala Family, Lilibet and Ray Ramirez Family, Brian Bambiahe, Rosel Domingo, Yopremia Conje. Sama rin natin si Sister Lisa Bellarico ang pension ng kanyang mga anak. Ganon din po si Ernie Perez, Ronald Chan, George Teodoro, Remy Costales. Praise God, yung nagdiriwang ng kaarawan ngayon. At ganoon din si Ronnie Atendido, Skyhawk GPS, Rebling Internet Service. Sama rin natin si Juliet sa kahilingan ngayong magang ito. Hallelujah. Ang mga kabuhayan ng ating mga kapatid, Skyhawk GPS, Rebling Internet Services, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, Veterans Motor Shop. Praise God. At ang Crisket Enterprises, Architectural firm ni Architect Leo, Bookkeeping firm ni Sister Lily Pangilinan, Car Rental Services ni Brother Fred at Brother Lloyd. Praise God. At yun na rin pong mga kapatid natin na mga nanonood ng mga watch party. Sama rin natin sila sa panalangin ngayong umagang ito. Hayaan po natin
na minsan pa ay maranasan natin ang katugunan at kasagutan ng Panginoon sa lahat ng ating pong mga kahilingan ngayong umagang ito. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. In your name, there is healing. In your name, there is salvation. In your name, there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga, nagpapasalamat po kami sa mabuting balita na aming tinanggap sa araw na ito. Sa mga biyaya at pagpapala na iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo ukol sa aming kaligtasan. Salamat at napatawad po ninyo kami, tinubos po ninyo kami, at patuloy o Diyos na pinapaging banal sa pamamagitan ng iyong mga salita sa iyong mabuting balita at ebanghelyo na aming tinatanggap araw-araw. Panginoon, narinig po ninyo ang mga pangalang aking nabanggit, katulad po ni Sister Juliet Pillarin, Sharon Nicdaw, Panginoon Diyos. Lord, sila'y may mga pinagdadaanan sa kanilang mga buhay. Ano man ito, Panginoon, hindi ko alam. Subalit, mayroon kaming Diyos na nakaalam ng lahat ng bagay. Kaya ngayong umagang ito, Ama, iyo po itong katagpuin, tulungan po ninyo sila na malagpasan po nila ang anumang mga pinagdadaanan nilang mga suliranin sa kanilang mga buhay. Dahil sa iyo'y walang imposible, Ama, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ganon din, Panginoon, yung mga kapatid namin na ang kanilang pinagdadaanan ay patungkol sa kanilang mga kalusugan. Maaring sila, O Diyos, ay pinahihirapan ng mga matitinding sakit at karamdaman. Kaya sa pangalan mo, Jesus, sinasaway po namin ang lahat ng klase at uri ng espiritu ng mga sakit at karamdaman. Mapa-cancer man yan, Panginoon, sakit sa puso, sa high blood, sa diabetes, Panginoon, Lord, sa nerve, sa kidney problem, emotional, mental problem, oh God, right now, Lord, inaangkin po namin ang iyong kasagutan sa araw na ito. Sapagat sabi mo, Ama, na kung kami tatawag at lalapit sa iyo, manalig kami at sumampalataya kami na ito ay tinanggap na namin sa pamamagitan ng pangalan ng iyong anak na si Jesus. Kaya ngayong umagang ito, Diyos, ginagamit namin ang kapamahalan at kapangyarihan upang sawayin ang lahat ng gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa sa amin. Sinasaway po namin, Panginoon, ang espiritu ng cancer, ang espiritu ng diabetes, Panginoon, ang espiritu ng high blood, espiritu ng hypertension, sakit sa puso, Lord, sa mga nerves at sa mga kidney, sa mga colon, Panginoon, sa bawat bahagi ng katawan ng tao. Lord, sinasaway namin ito sa pangalan ni Jesus. Ama, ingatan mo po ang aming kapatid na si Brother Bob na ngayon ay nasa NKTI, Quezon City, Panginoon. Ilayo niyo po siya sa kapahamakan, maging sa anumang mga viruses, Panginoon Diyos. Proteksyonan niyo po ang aming kapatid na ito, Ama. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumalinga po sa kanya. Ganon din po, Panginoon, yung mga kapatid namin na nagdaraos ng kanilang mga kaarawan. Lord, pagpalain niyo po sila ng mas marami pang taon ng kanilang buhay, punong-puno ng kalusugan at kalakasan, marami pang kaarawan ng kanilang sasapitin kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po, Diyos, sa muli pagkakalob mo po sa kanila ng dugtong na buhay. God, dalangin ko rin po, Ama, ang aming pong mga frontliners, ang aming pong bansa. Salamat sa unti-unting paglusaw ng mga viruses sa aming bansa. Kaya naman, Panginoon, kung papaano ikaw ay nagpapagaling ng mga sakit at karamdaman, ikaw rin ang Diyos nagagapi at pagtatagumpayan mo, Panginoon, ang COVID na ito sa buong mundo, lalo na, Panginoon, sa bansang Amerika at sa may mga pinakamataas na kaso ng COVID. Lord, ingatan mo po ang aking may bahay, ang aking asawa na si Rochi Daleno, Panginoon, sa kanyang pagtatrabaho araw-araw sa kabila na napakataas na kaso. Ngayon po'y naka-lockdown po sila.
sa Los Angeles, Panginoon. Total lockdown po sila, Panginoon. Pero ganun pa man ay nagtatrabaho pa rin siya, Panginoon. Kaya naman, Lord, ingatan mo po siya. Maging ang aking anak na si Zaira at si Desmond, Panginoon, ang mga in-laws ko ng mga frontliners. Lord, pagpalain mo po ang mga kapatid namin ito ng iyong maamong proteksyon. Ganun din po Sister Lisa Domingo na nasa gitnang silangan, at si Brother Arnel Alponan family, si Jun Soribio and family, Marvin Soribio and Mario Soribio, Mary Grace Sumido Enriquez and family, Panginoon, ingatan niyo po sila. Ganon din ang mga kapatid namin na nasa Canada, ang Quinto family, oh God, De La Cruz family, Kahala family, Saludlala and family, Kaligdan family, Santos family, Lord, at ang Sobrepeña family, oh God. Ganon din po Sister Leia Rosas, at ganun din po, Panginoon, Sister Memia Tapulaw, at ganun din po, Panginoon, ang aking pamangkin na si Christ Magdalena at ang kanyang asawa, ang Ramirez family, Panginoon Diyos. Salamat po sa iyong maamong pag-iingot at proteksyon ay ginagawad sa kanila. Dinadakila, pinupuri ka namin sa umagang ito na ikaw ang Diyos na patuloy na naghahari sa aming buhay. Pagpalain mo ang mga kapatid namin na nanonood sa kanilang mga host, sa kanilang mga watch party, Panginoon. Salamat po, sila'y kasama namin sa pagtitipong ito at pag-aaral ng iyong mga salita. Ang lahat ng ito ay aming samod dalangin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nawa kayo po ay napagpala ng ating mensahe ngayong umagang ito. Bukas po ay ipagpapatuloy po natin, mga kapatid, ang ikalawang bahagi po ng The Gospel of Christ. Kaya wag po ninyong kalimutan, mga kapatid, na tayo po ay sumubaybay sa programang ito ng Sa Diyos Walang Imposible. Ha? Labing-dalawa lang ang share natin ngayon, mga kapatid. Sana po mag-share po tayo. Ano po? Ang bilang po ng ating viewer ay nasa 28, ano po? Pero ang share natin ay nasa 12 lang. Dalawa lang ang pumindot ng share button. 12 lang ang pumindot ng share button, ha? Nakalimutan nyo ba, mga kapatid, mag-share? Shoutout po sa ating mga viewers na nasa watch party, kina Bing Solis, Brian Concepcion, William Latorre, Lutgarda Bautista at Norma Ablas. At ganun din kay Romel Caringal, Pearly de la Cruz, Stella Carmen ng Lawag City, Alea Buenaluz, Gloria Bitog, Nel Francia Tama, Wensena, Danny Chong at Jerry Dison de la Rosa. Shoutout din kay Shea Branzuela Bambalan, Maria Baluwagan ng Cohedo, Nanette Tupas, Evangeline Sabino, Gemini, Emil Dalipe ng Scotland, Nice Dominguez ng Israel, Gloria Rapaco at Ronnie Katipunan Cleope. Shoutout na rin natin si Boy Galang, Glenda Rakino, Lizelle Hondo, Remy De Los Reyes, Delia Pajarillo, Ellen Gomez at Julie Magpantay. Inuulit po natin, mga kapatid, ang ating pong Christmas party sa church ay hindi na po ito matutuloy. Wala po tayong Christmas party, meron tayo Christmas gift giving. Imbes na tayo po ay magsalo-salo, yung ating pong pagsasalu-saluhan, ibili na lang po ninyo ng maibibigay at maitutulong po natin sa ating mga less fortunate members, ano po, ng Sa Diyos Walang Imposible na naapektuhan ng pandemyang ito. Mabigyan at maabutan man lamang natin sila ng konting kanilang mapagsasaluhan sa kanilang Noche Buena.
Praise God, tuloy-tuloy ang ating pagpapakita ng pagmamalasakit at kagandahang kalooban sa lahat ng ating mga kapatid, lalong-lalo na sa iglesia ng Panginoon. Kaya magbalot po kayo kahit man lamang ng kaunting pang grocery, no po, pang Noche Buena. Dalhin po ninyo sa December 20 ang ating pong pagsamba. Araw po yan ng linggo, mga kapatid, at tayo po ay magkakaroon ng gift-giving mission. Okay, makita po ang ating share sa 14, may 2 ng pumindot. Praise the Lord, hallelujah. So pindot pa, share pa mga kapatid. At salamat po doon sa mga nagpadala ng kanilang love gift. Ano po, pagpalain po ng Diyos ang inyong kabutihan at kagandahang loob. Ang Diyos po ang magbabalik ng mga biyaya at pagpapalang yan sa inyong sambahayan. Kaya nagpapasalamat po ang inyong lingkod sa inyong tulong at ayuda. Katapusan, kung sino-sino na aking nilapitan, tulong na inaas. So sa himig po ng tugtuging ito, muli ang inyong lingkod ay pansamantala pong magpapaalam. Praise God. At muli samahan po ninyo ako bukas sa ganito pa rin pong oras. Purihin ang Panginoon. Ngayon pong panahong ito ay napakalamig. Ano po? Praise God, at maulan. Kaya ingat-ingat po tayo mga kapatid. Purihin ang Diyos. Huwag makakalimot uminom ng mga pampalakas ng katawan. Hallelujah. Pero pinaka-importante, manalig at sumampalataya sa ating Panginoon. Kaya naman sa ating pong pansamantalang pag-iwahiwalay, iiwanan ko po sa inyo ang isang mabuting balita na ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na maghahari sa ating sambayanan at ang kanyang kaligtasan ay patuloy po nating dadalhin saan man tayo magtungo, saan man tayo pumunta, anuman ang ating gawin, laging sa atin ang kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu na patuloy na sa atin ay sumasama upang sa gayon ay atin pong patuloy na maranasan ang kapanatagan at kapayapaan ng ating mga puso at ng ating mga isipan. So, mga kapatid, huwag po kayong mag-aatubili at magdadalawang isip na laging dumulog at lumapit sa kanyang banal na trono sapagkat sa kanya ay walang imposible. Stay safe, stay strong, stay healthy. To God be all the glory. God bless us all. Bye-bye!